Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Not guilty ang sagot ng grupo ni Pastor Apollo Kibuloy para sa mga kasong qualified human trafficking at sexual abuse. Iginiit nila yan sa hiwalay na pagbasa ng sakdal sa Pasig at Quezon City Regional Trial Courts. Sa isang kaso, dumanas umano ang complainant ng pamamalo ng 2x2. Masela naman ang isa pang kaso na pagtitibayin umano ng 10 testigo. Nakatutok si Joseph Moro. Bantay sarado habang balot ang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy nang dumating siya sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159. Kasama niya ang 4 na kapwa-akusado sa kasong qualified human trafficking. Tatag lang. Ayon sa PNP, request ni Kibuloy na magtaklob ng muka. Inalis na po yung kanilang cover and even po yung handcuff po nila. Bawal ang media sa loob ng courtroom. Nakaharap ni Kibuloy at ng iba pang akusado ang complainant na tinatago sa pangalang Amanda. Not guilty ang sagot ng grupo ni Kibuloy. Basta not guilty yung kanyang plea, okay? Walang kasalanan eh. Walang kasalanan. Siyempre, yun lang. Base sa kasong nakasampa sa Pasig Court sa pagitan ng taong 2011 hanggang May 2016 sa Pasig City at Davao City ay nagsabuatan si Kibuloy at iba pang mga akusado para i-recruit ang 9 menor de edad na biktima para maging miyembro ng KOJC. At na maging miyembro na ay inutusan na mamalimos, magsulisit at magbenta ng mga tinapay at biskwit at mag-remit ng pinagbentahan sa KOJC. Nakaranas daw ng physical at mental abuse ang biktima kasama ang pagpalo ng 2x2 at bantang tatanggalan siya ng scholarship dahil sumusuway umano siya sa divine will. Halos 2 oras na nagtagal ang pagsasakdal kina Kibuloy pagkatapos ay ibinalik sila sa Camp Crame. October pa next hearing. Basta not guilty yung kanyang plea. Pasado 1:00 ng hapon naman, humarap si Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 pero online na lamang para sa arraignment at pre-trial sa kasong isinampa sa kanila sa Davao Court pero ipinalipat dito sa Metro Manila. Dito sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 naharap sa kasong child abuse at sexual abuse si Pastor Apollo Kibuloy dahil umano sa persang pakipagtalik niya sa biktima na menor de edad pa noon na nirecruit din ng grupo. Dahil nasa family court ang kaso, bawal din ang media sa loob. Dumalo din ang biktima at mga abogado niya pero online na lamang ang naging pagsasakdal kina Kibuloy. Not guilty plea din ang inihain ni Kibuloy. Sa Oktubre magsisimula ang mga pre-trial o paglalatag ng mga testigo at ebidensya ng parehong kampo. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News, nasa 10 mga testigo ang ihaharap ng kampo ng biktima laban kay Kibuloy. Pastor Apollo C. Kibuloy and the other accused pleaded not guilty. Thank you. Presenting counter witnesses? Ilan Of course. I cannot give you details. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Matapos ibasura ng korte ang hiling ng AFP custody, hospital arrest naman ang hiniling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. At sana raw sa lungsod ng Davao. Ang sagot ng PNP sa pagtutok ni June Veneracion. Naawa lang ako ni Pastor kasi walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Bawal, so... Hihilingin pa sana ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na makasama pa niya rito ang 4 na iba pang akusado sa PNP Custodial Center at huwag nang ilipat sa Pasig City Jail. Naiwan ang pastor dahil humirit ang kanyang mga abogado ng hospital arrest matapos ibasura ang hiling niyang ilagay sa AFP custody. May kondisyong medikal umano ito at may mga maintenance medicine umano pero hindi masabi ng kanyang abogado kung para saan ang mga ito. Sabi ng korte, kailangan niya munang sumailalim sa medical evaluation kaya mananatili pa rin sa PNP Custodial Center. We cannot take hook, line, and sinker yung sinasabi nila na merong lingering illness or existing medical condition si Pastor Kibuloy. Kaya nga ang order ni Judge ay dapat siyang tignan ng isang government doctor po. Ayon sa PNP, gusto ng kampo ni Kibuloy na ma-hospital arrest sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao City, pero tumutol ang prosecution. It defeats the purpose na tinransfer natin lahat
kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. Not necessarily Davao Veterans Hospital. So any hospital will do. So kahit dito sa Metro Manila yan, sir? Preferably, of course, Davao kasi taga Davao po si Pastor. Giit ng PNP, meron naman silang sapat na pasilidad para pangalagaan ang kalusugan ni Kibuloy. The PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Hiwalay pa sa mga reklamo ni alias Amanda ang sumbong ng mga biktima umano ng sexual abuse ni Kibuloy na lumapit sa PNP. Bukod dyan, may iba pa ring naglakas loob na ring magsumbong sa Department of Justice at nais magsampa ng kaso, lalo't arestado na si Kibuloy. Kung gusto nilang maisama sa Witness Protection Program, handang-handa kami doon. Lumapit din sila sa aming tanggapan, i-refer namin sila sa WPP. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Bilang tugon sa mga alegasyon ng human trafficking at pang-abuso, ikinatwira ng Kingdom of Jesus Christ na freedom of choice ang isa sa pangunahing alituntunin ng kanilang grupo. Base sa pahayag ng KOJC na pinost sa Facebook page ng SMNI News, hindi kailanman pwedeng pilitin ang sinuman na gawin ang isang bagay. Ibig sabihin, kung mayroong nangyari o ginawa ang isang miyembro nito, ito'y dahil ginusto o pinili niya. Ayon sa KOJC, itinuturing na pinakamataas na uri ito ng pagkilala sa karapatang pantao at ito raw ang dahilan kaya masaya ang mga miyembro ng grupo sa kanilang ginagawa. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bebingka na tatawagin na ngayong bagyong Ferdy. Pero bago yan, ramdam na ang masamang panahon sa iba't ibang probinsya sa bansa. Nakatutok si Mariz Umali. Simula pa kahapon, malakas na ang ulan at hangin sa Seattle Negros Oriental. Sa tindi ng hangin, malalaki na rin ang mga alon sa dagat. Rumagasa rin ang tubig sa ilog kung saan 2 bata ang natangay. Mabuti na lang at may nakakita raw sa kanila malapit sa isang tulay kaya agad na iligtas. Nasa maayos ng kalagayan ang 2 bata. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa mga residente malapit sa coastal area ng Seattle. Inabisuhan na rin ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisda na huwag munang pumalaot dahil delikado ang malakas na hangin at alon. 3 bangka naman ang tumaob sa Gakang Island sa Panglao, Bohol. Sa inisyal na impormasyon ng Philippine Coast Guard, hinampas ng malakas na hangin at alon ng 3 bangka. Nailigtas ang 20 turista pero nasawi ang isang boatman. Nalubog naman sa bahang ilang kalsada sa Barangay Labangan sa San Jose Occidental, Mindoro. Tumirik pa ang ilang sasakyan. Namatay di napasukan ako yung baka. Sa Del Gallego, Camarines Sur, isolated ang 5 barangay dahil sa mga pagbaha. Sa taas ng tubig, natabunan na ang spillway na tanging daanan daw ng mga residente. Malakas na ulan naman ang naranasan sa ilang bahagi ng Batangas. Nakapagtala rin ng rock slide at landslide sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Nueva Vizcaya. Nawasak naman ang ilang bahay sa Kidapawan City matapos mabagsakan ng mga puno dulot ng malakas na hangin at ulan. Ang masamang panahon na nararanasan ngayon sa malaking bahagi ng bansa ay dulot ng pinagsamang epekto ng trough ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at pinalakas na habagat. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 Oras. Tiklo sa Quezon City ang isang amang inilalako umano online ang 11 buwang gulang pa lang na anak. Nakatutok si John Consulta. Pahirapan ng pag-aresto sa 28 anyos sa suspect sa Quezon City nang gawin niyang human shield ang sariling anak at pumalag sa entrapment na ito ng NBI Special Task Force. Sa huli, tuluyan din siyang napasasan. Makita, meron kang karapatang kumuha ng abogado. Kung wala kang abogado, ikaw ay bibigyan ng pamahalaan. Naintindihan mo ba? Ayon sa NBI, nabistong inalok umano ng suspect sa social media ang kanyang mismong 11 buwang anak.
Mistulang paghihiganti raw niya yan sa kanyang kinakasama na ayaw na makipagbalikan sa kanya. Nagkanda kami ng verification. Nakipag-usap kami dito sa nireport niya. And doon namin na-confirm na nagbebenta nga siya ng bata sa halagang 55,000 pesos. At anak niya ito. Anak nung mismong nagbebenta itong binibenta niya sa amin. Ayon na rin kasi sa directive ng aming director na si Director Jaime Santiago na i-prioritize yung ganitong mga cases. So, ayun, nakipagkita kami sa subject. Nasagip naman ng mga otoridad ang sanggol at itin-over sa DSWD. Sinusubukan pa namin kunin ang panlig ng suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Kinasuhan naman natin siya ng child trafficking at resistance and disobedience to persons in authority. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Isinilbi ng House of Representatives Sergeant-at-Arms sa law office ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang arrest order bunsod ng pangalawang pag-contempt sa kanya sa Kamara dahil sa hindi niya pagsipot at pagsumite ng mga hinihinging dokumento ng komite. Pero hindi raw tinanggap ng staff ni Roque ang arrest order at nagbabantay pa rin ang mga tauhan ng PNP and CRPO sa labas ng law office para arestuhin si Roque. It was delivered sa law firm ni Attorney Harry Roque. All the law enforcement agencies have been also informed about this order. Wala siya rin sa office and he cannot be located. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Ace Barbers, hinihintay nila ang mga dokumentong ipinangako aniya ni Roque na magpapaliwanag ng biglang pagtaas ng halaga ng kanyang kumpanyang Biancham Holdings Incorporated. Overwhelming circumstantial evidence has been established of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. During this period then, nakita rin natin na tumaas yung kanyang net worth. Pag nalaman namin na kinakailangan, mayroong mga talagang illegal activities na involved yung mga resource persons namin tinawag, we will be asking the Ombudsman, we will be asking the DOJ to investigate further and to file charges against these people. Sa isang text message, sinabi ni Roque, dapat aniyang tandaan na walang mahanap ang pulisya at prosecution na anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa Pogo. Tinawag din ni Roque na witch hunt ang pilit aniyang pagpapasumiti sa kanya ng private documents ng kanyang pamilya na wala aniyang kinalaman sa investigasyon sa Pogo. Nauna nang sinabi ni Roque na didiretso siya sa Korte Suprema para mapigilan ang aniyay panggigipit sa kanya ng Quad Committee. Pumayag ang committee members na dalhin ang anak ni dating PCSO General Manager Royina Garma sa House Detention Facility kung saan siya nakadetain matapos ding i-cite for contempt ng komite dahil sa hindi nila direktang pagsagot sa kanilang mga tanong. I don't know how old is the daughter of si Garma, no, si GM Garma, but if she would feel comfortable having her daughter beside her, kung meron namang space, no, kaya nga na-consider na instead of Mandaluyong Women's Correctional siya ma-detain, dito na lang at least mas medyo komportable para din sa anak niya, kung kasama niya. Kasi lagi niya sinasabi na kasama niya palagi yung kanyang daughter at binabantayan niya. No? Yun ang aming konsiderasyon kung bakit natin siya dinitain dito sa House. Hanggang ngayon, wala pa hong information. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang Quad Committee hearing tungkol sa illegal pogo sa bansa at extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. May inaasahan ulit na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang piso at 60 sentimo ang posibleng kaltas sa presyo ng kada litro ng diesel, hanggang piso at 20 sentimo sa gasolina at hanggang piso at 65 sentimo sa kerosene. Ayon yan sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department base sa 4 na araw na trading. Kabilang sa pangunahing dahilan ng posibleng rollback sa presyo ng langis ang paghina ng global demand at posibleng oversupply. Hinatulang guilty na may sentensyang hanggang 40 taong pagkakakulong si customs broker
Mark Taguba at 3 iba pa. Dahil yan sa pagkakasangkot nila sa nadiskubring bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu na ipinuslit sa bansa mula China noong 2017. Nakatutok si Salima Refran. 7 taon matapos madiskubre ang 5 metal cylinders na naglalaman ng 6.4 billion pesos na shabu sa Valenzuela, hinatulang guilty beyond reasonable doubt sina customs broker Mark Taguba, warehouseman Fidel Anoche D, dummy consignee na si Irene Tatad at ang negosyanteng si Kenneth Do. Sinentensyahan sila ng reklusyon perpetua o 20 hanggang 40 taong pagkakakulong para ito sa mga paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act tulad ng smuggling, misdeclaration at transportation and facilitation of smuggled goods. Sa 89 na pahinang consolidated decision ng Manila RTC Branch 21, sinabing sa pamamagitan ng kanilang hiwa-hiwalay at sariling mga aksyon na isagawa ang pagpasok sa bansa ng ilegal na droga. Kahit wala ang kanilang mga pangalan sa mismong shipping documents, ayon sa korte, indispensable ang partisipasyon ni Taguba, Tatad, Dong at D. May 2017 ang dumating sa bansa ang shipment mula China na idineklarang mga gamit sa kusina at mga sapatos. Pero sa pamamagitan ng tip mula sa Anti-Smuggling Bureau ng China, ni-raid ang isang warehouse sa Valenzuela noong May 26, 2017. Dito natuklasan ang 5 wooden crates na may metal cylinders na pinaglagyan ng aabot sa 602 kilograms o mahigit kalahating tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng aabot sa 6.4 billion pesos. Ayon sa korte, ang negosyanteng si Dong daw ang kumuha kay Taguba na siyang nagbigay ng listahan ng mga laman raw ng shipment at detalye ng may-ari nito pati na delivery address. Si Taguba naman ang kumuha kay Tatad bilang dummy consignee. Hindi rin daw dumaan sa tamang inspeksyon ng shipment. Si D naman daw ay hindi lamang warehouse man, kundi ultimate consignee ng shipment. Nakalagay kasi ang pangalan ni D, contact details at address sa mismong packing list mula sa Xiamen, China. The court found them guilty for all 3 charges of the prosecution. Particularly, the court found conspiracy among the accused. I think this would send a message to those who are involved in illegal importation that the law is there to punish an illegal act. Pinagmumulta ang 4 ng tig 50 million peso sa bawat isa sa 3 paglabag sa Customs Act. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. 5 akusado pa sa mga kasong ito ang at large. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Pasabog na weekend ang dapat abangan ng mga kapuso dahil bukas na magsisimula ang banggaan sa Bilitan sa The Clash 2024. At isa sa mga di na makontain ang excitement, ang Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz na mas marami raw natutunan as lovers and as workmates. Makichika kay Nelson Canlas. Itaas ang bandera ng Luzon. Simula na bukas. Visayas. Ipagmalaki ang husay ng Mindanao. Ang pinaka-intense na singing showdown sa bansa dahil sa matinding bakbakan sa biritan ng Top 24 Clashers sa The Clash 2024. Sa media conference, hindi na mapigilan ng Clash Masters na sina Julian San Jose at Raver Cruz ang kanilang excitement. Gayon din ang The Clash judges na sina Laning Misalucha, Christian Bautista at Ay de las Alas. All out din ang support ni na Senior Vice President for Entertainment Group, Lilibet G. Razonable at iba pang opisyal ng GMA Entertainment. Maraming mga twists and surprises na bago. Mas may pressure na kasi iba rin yung ang ganda ng stage namin, talagang iba na yung Clash Arena and may live audience na kami. So, I mean, dagdag pressure din yun. After 6 seasons, mas marami na raw natutunan sina Julian at Raver sa isa't isa. Yung rapport namin as hosts, as Clash Masters, nandun na siya. Kumbaga parang yung kwentuhan sa stage or yung batuhan ng line or ng banter or kung paano na-explain yung mechanics, mas naging madali na for us kasi I mean it's her, 'di ba? And sa personal naman,
Ganun pa rin. Love ko pa rin siya sa season 6 ng The Clash. Thankful din si Julie dahil nadadala daw nila ang kanilang relationship on stage na lalong nagpapagaan sa kanilang trabaho at nagpapatingkad sa kanila as hosts. Inamin ni Julian na meron naman daw silang mga maliliit na tampuhan pero hindi na umaabot ito sa awayan. Tapos pag naman na-realize ko yung mga ganun bagay, humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Tsaka it's important that you apologize or alam mo yun, say sorry. Para Bibitaw na ako ng jokes, minsan natatawa na siya. Tapos wala na, okay na ako. Parang wala parang mga ganito, knock-knock. Who's there? Aso ka ba? Bakit? Kasi aso in love with you. Dagdag ni Asia's Limitless star, the best way to a woman's heart is laughter. Pero syempre, buo rin dapat ang respeto nila sa isa't isa, pati na sa kanilang mga magulang at mga mahal sa buhay. Wala pa nga siya sinasabi, natatawa na agad ako eh. Kahit kapag kaming dalawa lang, pag wala kaming ibang kasama, ganyan po talaga siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.